Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Tambangan natin ang mga taong matuwid, sapagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Tingnan natin kung ang sinasabi nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang kutsain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kabutihang loob at kung hanggang kailan sila makakatagal. Subukin nating ilagay sila sa bingit ng kamatayan dahil ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katuwiran, ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba nagmumula yan sa masasamang nasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong minimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapa sa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga tao at papatayin
ngunit siya'y mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Ngunit hindi nila nauunawaan ang kanyang sinabi at natatakot din naman silang magtanong sa kanya. Dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, "Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, "Ang sino mang tumatanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay tumatanggap sa akin. At ang sino mang tumatanggap sa akin, ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. They left that place and passed through Galilee. Jesus did not want anyone to know where they were because he was teaching his disciples. He said to them, "The Son of Man is going to be delivered into the hands of men. They will kill him, and after 3 days he will rise." But they did not understand what he meant and were afraid to ask him about it. They came to Capernaum. When he was in the house, he asked them, "What were you arguing about on the road?" But they kept quiet because on the way they had argued about who was the greatest. Sitting down, Jesus called the 12 and said, "Anyone who wants to be first must be the very last and the servant of all." He took a little child, whom he placed among them. Taking the child in his arms, he said to them, "Whoever welcomes one of these little children in my name welcomes me. And whoever welcomes me does not welcome me, but the one who sent me."